ng lalaki pag sinaktan natin ng babae kung sala sa pagdisiplina sa mga anak natin. At kung sasaktan natin ng babae, pwede rin tayo sa natin. 4 na components yan, no? Pag sinaktan natin ng babae, yun ang tinatawag ng physical violence o mga anak. No? Pangalawa, yung economic violence. Kaya kasal kay hindi ang babae, ay dapat ang anak ng lalaki ay obligasyon mo magbigay ng sustento. Yung ang economic violence, no? Part ng physical part ng repulsive act. Ang pangatlo at pang-apat, pag-isayin ko na psychological at emotional violence. Ay hindi mo nga sinasaktan, ngawa ka na ngawa, nagkukong ka ng pinto yan, nagbabasal ka ng kung ano man. Kaya mga lalaki ngawa na ngawa. Okay? Sinasaktan mong isip at damdamin, psychological and emotional. Pwede rin tayong pasukan ng lalaki. Siyempre, pagkatulong proseso, pwede hindi barangay muna. Kapitan, matatawag ng konseho na kung saan titingnan ko saan aayusin ang problema na mag-asawa. No? At ang mga konseho. Ngayon, sinaktan na naman, mag-i-issue si kapitan. O, kung pagkado, higa. Mag-issue ako ng barangay protection order para hindi salingin ng lalaki ang babae. No? Kanan, para mag-proteksyonan ang kababaihan. At kung hindi pa rin, talaga wala na magawa si kapitan. I-endorse na sa munisipyo yan sa women's death. Magpapail na ang kaso. Naayusin ni Epe, kami, din sa Indang, yan, ganan. Kasi ako nakikialam din pinipil ko ayusin. Marami ng kaso itong ganan. Pero awa na yung kaayos namin. Kung hindi namin naayos, yung sa korte. Mahala na sila, labas na ako. Ang aking nayunin, mapagkasundo ko mag-asawa. Kung hindi ko naman makaya, hindi korte na lang. Ganun kalakas ang kapangyarihan ng kapag-asihan. Kasi yung butterfly, no? Ang magagawa ng physical na kalakasan ng babae ka lalaki. Wala. Diba? Kaya, Ana, ay makikilutas kayo, ha? Huwag mo kong dito Pwede bang magpagbuhatan ng kamay pero? Ay, wala pang bahay ng sagyan sa aspat. Tanong ko kami, gulping, kawawa naman kami sa sabi. Yan, naraan ng tuloy. Nakakasaloob ng kababaihan ngayon. Sabi, kawawa kami ngayon. Walang batas pang lalaki. Sabi, batas lang pang babae, no? Lugi tayo, no? Pero nakiusap na naman ako yan. Ay, nakasibahe. Ako na nakiusap. Alam mo. At kaya kayo'y kumuha ng mga nangyasinan, ano? Mga magulang mo. Kasi ano ba, parents mo? Yan, parents mo. Kaya kayo pumili, maaaring pagkakasundo ng mga magulang nyo, kayo, sa pagpili ng ninong asinang, ano? Naniniwala kayo sa kakayanan ng mga ninong asinang. Sa pagpili ng mga ninong at ninong, hindi natin kasi yung mga regalo, financial material. Sa pagpili ng natin, sa pagkasyan nyo, dahil naniniwala kayo sa kakayanan ng mga ninong at ninang, na sa abot ng kaya nila, sa panahon na kayo nalilito sa desisyon, na andiyan ang mga pangalawang magulang na masarap lapitan para lalong tumingikan at lumanda ang pagsasama ng mga dalawa. Mas magandang lumapit mo sa kanila kaysa sa magulang para ipakita nyo sa magulang ba? Hindi pa nalapit sa amin ang anak namin, nakakaya namin i-resolve ang mga problema ang kinakasarap nyo. Kaya yan ang role ng mga ninong at no? Pero masama ang tingin sa akin ni Ana. Sabi ko kasi ang mga ninong at ninang hindi dahil sa material o financial. Para ibig sabihin ni Ana na ba na ako sa paningin. Benny, baka naman pwedeng may regalong araw ng kapatid. Unang flash naman eh. Ay, huwag ka mag-alala sa araw ng ninong mo kanina. Oo. Di hawak na sobre. Ayos na. Kaya lang nakita ko sobre nakalagay. Mga inaanak, utang muna. Alam mo. Biro lang ha. Nasaya ka naman nagbabrang sagot eh. Kaya nahirapan sa sala. Hindi maganda yung seryoso. Pero yung payo ko, kahit matay tayo, ba tama naman yung mga payo mo, di ba? Hindi naman eh, tayo talaga sa totoo lang. Hindi naman tayo talaga sa anuman. Importante yung gabayan kayo. No? Nakikiusap naman po sa kanina. Kasi lang, nagabayan po ninyo ang inyong inaanap sa ako. Kaya. Namulong tuloy si Ana eh. So, okay lang yun. Biro, lalo na yung akin. Pero kung tutuhanin naman, hindi pwede rin. Pero tutuhanin ko,
Kayo ba ilang taon na sa... Ayan sa akin. Regular ba kayo? Ano ba kayo? Kapag ito, may chance ng ma-renew. Pero, mga taon ko hindi ko sa akin. ay kung may marunong ka ba? Ay, mamalansya. Luto. Medyo lang. Aral mabuti ka. Luto na ba plansya? Dapat. Kasi those are the part of the primary obligation ng mag-asawa, hindi ang magbulang. Kaya kayo nagpapakasal, kasali rin niya sa pinakasalan. Pagluluto, paglalaga, pamamalasa na po. Siyempre, pag nanganak yung babae, o kung ikimita ng dandan, parang kayo sa sharing katahanan. Hindi na uso lalaki na ikamoy yung kung ano. Dapat kaya tayo nagpakasal, may mga simpleng gawain sa bahay, eh pareho tayo magkakaroon. Ako, sasali lahat yan. Kasi ako kinakataon sa inuman, wala, kailan ka, nakapag ka ng faith, na kinakaroon ka ni Ana, susunod ka. Okay lang kung tawagin ka sinunod. Siyempre, hindi ka maaaring makaiwan. Kung may pahal ka, makikiharap ka kahit quality, pinta. Eh, paano kung may problema pala sa loob ng takalan o pamilya na hindi ka sumunod sa iyong anak? Sino masisipin? Di ba tayo lalaki? We have to protect the rights ng ating family. Yeah. Susunod tayo. Wala namang mas madam. Bumalik ulit tayo. No? At kung nakikita naglalaba, aba, si Ronnie kay Andres Saya. Okay lang tawagin ka Andres Saya. Kamahiya. Pag nakita ka nagluluto, Andres Saya, naka-aircon ka pa. Okay lang, huwag ka mahiya. Kung tawagin ka Andres Saya. Mamalansya. Okay lang tawagin kang Andres Saya. Ha? Kasi ang punong bayan ng mayor, Andres Saya rin. Pareho na tayo. Alam ba yung sabi ng Andres Saya? Responsable ng kasama. Hindi naman alila ang ating asawa. Pinakasalan niya, magkakasawso tayo sa obligasyon. Parang tayo maglaba. Kasi hindi pa pwede sila sa galaba. Parang tayo. Kung sa panahon naman kaya niya, okay lang, nagkakasundo kayo kung paano diskarte niyo sa loob ng tahanan. Kung hindi makabangon panganak, kaya lang, mapaglalahin mo naman yan. Marami akong nakikita, lahat naglalaba bagong panganak. May nang salat-salat. Kasi galit-galit sa ganun lalaki. May pinakasalan mo yun. Hindi naman. May patatyan pa. Sana yun. Ano? Sa akin, nakapira ko ang Andres Saya, ay tayo yung responsable na tayo. Dahil ako lahat marunong yan. Na nakita ng mga pala. Kita ko pinarapan sa bahay. Dahil ito ng mga yan. Kaya may sarili sa bahay mga trauma. Kaya hindi ako nahihiyang maging Andres Saya. Mahal ko ang pamilya ko, mahal mo asawa mo, kaparte yan ng pinakasalan. Ang paghawak ng lahat ng uri na konstitusyon. Pero kaya mo maging batas naman sa pagsama ni Ana. Pilitin mo, ha? Tapos kung kano kamay mo dito, tapos mo. Tumingin ka kay Ana. Kasi ka sa salita, Ana. Sige mo. Hindi tayo matatapos kung hindi ka sa mga. Tumingin ka rin. Ninenervous ka na. Sige mo, Ana, ako ang batas. Ana, ako ang batas. Ang batas na yun. Hindi lalaki. Ana, ako ang batas. Okay, tumunong ka rin. At tingnan mo yung magiging asawa mo. Sumunod ka. Ganun din. Sabihin mo, sumunod ka rin sa akin. Ronnie. Sabihin mo kay Ronnie. Ronnie. Ikaw ang bata. Ako na batang mukod. Mas mata. O, yan yung mas mata. Ang bata sa mukod. Upo. Hindi mo po. Ay, hindi mo. Ay, na mas mataas. Hindi mo kapag alam mo, iba na yung tayo mo rin mo sumunod ka. Tsaka yung pagkayong mainit ang ulo, tayo sa sabay mo. Siyempre, pagkamulan. Sabay ang init ang ulo, ay, nakaw. Nakila. Uwi sa apoy. Uwi sa apoy. Tapos mainit ang ulo ni Ana. Hindi lamig ka. Kung mainit ang ulo ni Ronnie, lamig ka. Kung awa ng awa, ang bawat ka basta tahimik. There are times na hindi tayo makaiwas. Pero yung sigalit na ng puso natin, huwag natin ikakapay. Isipin natin kung nagsabi man natin pag-usap. Dahil pagkatapos ng kasalang ito, ang matindi kong pakiusap sa inyong dalawa ay ang higit ninyong katapatan